Magandang umaga sa lahat ng kasali sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa November 2020 inflation. Ako po si KM, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa aming PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter page gamit ang hashtag PHCPI. Aking ikinagagalak na ipakilala si Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na Nobyembre ngayong taon. Atin pong pakinggan ang panayam ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat mula sa Naga City, Camarines Sur. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng November 2020. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay tumaas sa antas na 3.3% nitong buwan ng November 2020. Ito ang pinakamataas na inflation na naitala sa bansa mula noong April 2019. Ang year-to-date average inflation para sa taong 2020 ay bahagyang umangat sa antas na 2.6%. Noong buwan ng October 2020, ang inflation ay naitala sa 2.5% at 1.3% naman noong November 2019. Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflation sa buwan ng November 2020 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng gulay gaya ng sibuyas at kamatis sa antas na 14.6% mula sa negative 0.5% inflation noong October 2020. Ang isa ring dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang baboy, na may mas mataas na inflation sa antas na 8.2% sa buwan ng November 2020 mula sa 4.7% inflation noong October 2020. Ang presyo ng isda, gaya ng galunggong, ay tumaas din sa bilis na 5.3% mula sa 3.7% inflation noong October 2020. Ang mas mabilis na pag-angat ng presyo ng alcoholic beverages and tobacco ay nakaambag din sa pagtaas ng inflation nitong buwan ng November 2020. Partikular dito ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng sigarilyo na nagtala ng 13.2% mula sa 11.8% inflation noong October 2020. Pagdating naman sa overall contribution sa inflation ngayong November 2020, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na siya ring pangunahing dahilan sa pag-angat ng antas ng inflation sa buwan ng November. Ang food and non-alcoholic beverages ay may inflation na 4.3% at 51.7% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangkat ng pagkain na may pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Karne na may 8.2% inflation, gulay 14.6% inflation, at isda 5.3% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 7.6% inflation at 19.2% share sa pangkalatang inflation sa buwan ng November 2020. Ang mga nag-ambag ng malaki sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle, 45.9% inflation. Pamasahe sa jeep, 5.9% inflation. At pamasahe sa bus, 4.2% inflation. Ang restaurant and miscellaneous goods and services ang ikatatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong buwan ng November 2020. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.2% inflation at 8.7% share. Pangunahing nag-ambag
sa inflation ng restaurant and miscellaneous goods and services nitong buwan ng November 2020 ay ang mga sumusunod na commodities. Meals na may 1.9% inflation. Articles for personal hygiene kagaya ng rubbing alcohol at toothpaste na may 2.9% inflation. At barbershop services na may 7.4% inflation. Sa mga commodity groups, dalawa ang nagtala ng mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo nitong buwan ng November 2020. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 4.3% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 12.3% inflation. Samantala, mas mabagal na pagtaas naman ang naitala sa mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear, 1.6% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels, 0.8% inflation. Furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 3.5% inflation. Health, 2.4% inflation. Transport, 7.6% inflation. Communication, 0.3% inflation. Education na may 1.1% inflation, and restaurant and miscellaneous goods and services na may 2.2% inflation. Ang recreation at culture ay patuloy na nagtala ng pagbaba ng presyo sa buwan ng November 2020. Ang annual growth rate ng commodity group na ito ay negative 0.6% nitong November 2020 at noong nakaraang buwan ng October 2020. Sa National Capital Region, ang inflation sa buwan ng November 2020 ay tumaas sa 3.5% mula sa 2.5% inflation noong October 2020. Noong November na nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay nasa antas ng 1.5%. Sa mga commodity groups sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.2% inflation. Ito ay mas mataas kaysa naitalang inflation noong buwan ng October 2020 na nasa 2.6% lamang. Pumangalawa naman ang alcoholic beverages and tobacco na may inflation na 8.5% mula sa 7.9% inflation noong October 2020. Sumunod ang communication na may 0.3% inflation mula sa 0.2% inflation noong October 2020. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga naitala sa mga sumusunod na pangkat. Bigas na may 3.9% inflation, mais 1.8% inflation, karne, partikular ang baboy at baka, 8.5% inflation, isda tulad ng galunggong at tulingan na may 5.4% inflation, oils and fats gaya ng butter, 1.8% inflation, prutas tulad ng saging na may 4.6% inflation, gulay, partikular ang pechay, kamatis at sibuyas na may 25.8% inflation, at sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.2% inflation. Samantala, mas mabagal naman ang antas ng pagtaas ng presyo sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products kagaya ng tinapay na may 1.9% inflation, gatas, keso at itlog na may 0.5% inflation, at food products not elsewhere classified tulad ng kalamansi na may 3.8% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation sa buwan ng November 2020 ay katulad ng pangkalatang inflation na 3.3%. Noong October 2020, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay 2.5% at ito ay 1.2% naman noong November 2019.
ang pangunahing pinanggalingan ng mas mataas na inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region sa buwan ng November 2020 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 3.8% inflation mula sa 2.0% inflation noong October 2020. Pumangalawa dito ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na nagtala ng 1.2% inflation mula sa 1.0% inflation noong buwan ng October 2020. Ito ay sinundan ng alcoholic beverages and tobacco na may 13.0% inflation mula sa 11.9% inflation noong October 2020. Sa mga pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region, mas mabilis na pag-angat ng mga presyo ang naitala sa karne, gaya ng baboy na may 8.0% inflation, gayon din ang isda tulad ng galunggong na may 5.3% inflation at prutas, partikular ang saging na may 5.8% inflation. Mas mabilis din ang pag-angat ng mga presyo ang naitala sa gulay gaya ng sibuyas at kamatis na may 12.2% inflation at sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.5% inflation. Samantala, ang mga pangkat ng pagkain na nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang mga sumusunod. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products gaya ng tinapay na may 2.2% inflation. Gatas, keso at itlog na may 2.2% inflation, at food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi at luya, na may 4.7% inflation. Nananatili naman ang pagbaba ng presyo ng bigas at mais sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong November 2020. Ang bigas ay may negative 0.6% annual growth rate at ang mais naman ay may negative 1.4% annual growth rate. Ang oils and fats ay nananatili sa kanyang antas noong October 2020 na may 2.7%. Sa buwan ng November 2020, ang Region 5 o Bicol Region ay nananatiling may pinakamataas na inflation sa mga riyon na nasa labas ng National Capital Region. Ito ay may inflation na 5.5% nitong buwan ng November 2020 mula sa 4.1% inflation noong nakarang buwan ng October. Ang food and non-alcoholic beverages ang pangunahing pinanggalingan ng mas mataas na inflation sa Bicol Region sa buwan ng November 2020. Ito ay nagtala ng 4.3% inflation mula sa 1.7% inflation noong buwan ng October 2020. Sumunod naman dito, ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.9% inflation mula sa 1.2% inflation noong buwan ng October 2020. Ang pangatlong commodity group na may mas malaking ambag sa pagtaas ng inflation sa Bicol Region ay ang transport na may 37.6% inflation mula sa antas na 37.4% inflation noong October 2020. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region ay nananatili sa Region 7 o Central Visayas na may 1.1% inflation. Kung iambing ang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong nakaraang buwan, lahat ng riyon sa Luzon kasama ang Western Visayas o Region 6 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay may mas mataas na inflation nitong buwan ng November 2020. Ito ay ang mga riyon na may kulay orange sa screen. 6 naman na riyon ang nagtala ng mas mababang inflation at ito ay ang mga riyon na may kulay green. Ang Region 12 ay nagtala ng magkaparehong inflation sa buwan ng October at November 2020.
Ang bottom 30% income households tumaas sa 3.6% inflation sa buwan ng November 2020. Ito ang pinakamataas na inflation sa grupong ito mula noong March 2019. Noong October 2020, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa 2.9% at 0.7% naman noong November 2019. Ang year-to-date average inflation ng bottom 30% income households para sa taong 2020 ay naitala sa 2.8%. Ang food and non-alcoholic beverages na may 2.8% inflation ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa bottom 30% income households nitong buwan ng November 2020. Sumunod dito ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.9% inflation nitong November 2020. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom 30% income households ay makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-plus sa screen o sa mga pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng November 2020. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa nitong November 2020. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, sa inyong informative report. Bago natin simulan ang question and answer segment, we are pleased to welcome the press and media partners na kasama sa press briefing na ito sa pamamagitan ng online video conferencing. Aming ipinapadala ang press kits sa inyong mga email address. Para sa mga nais magtanong, pakigamit po ang raised hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong pinanggagalingan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer segment. Para sa ating unang katanungan, mayroon po tayo galing kay Mr. Ben De Vera of Inquirer. NS Mapa, magandang umaga po. Sir Ben? Yes, sir. Yes, ma'am. Do you hear me po? Hello? Hi? Hello? Good morning, Ben. Sir, okay, narinig niyo na pala ako. Sorry. Sir, assuming, sir, that the faster inflation in November was due to the typhoons, the strong typhoons, what exactly pushed the prices higher, sir? Meron po bang problema sa delivery, sa transportation, etc.? Ano, sir, yung mga naka-apekto? Bakit po tumaas yung mga presyo na bilhin specifically? And when did you conduct the survey, sir? Was it immediately after the typhoon or towards the end of the month po ba or early part of the month? So pwede pong check kung kung yung impact on prices was it immediately felt or not. Thank you, sir. Thank you very much, Ben. Ang datos natin nagpakita nga na ang sources ng pagtaas sa inflation ay talagang nasa food basket natin, ano? So ito ay vegetables, meat and fish. So these are really influenced by the supply, and you have typhoons in November, so it affected these prices. Ang report ng aming mga field offices ay bumaba ang supply nitong mga commodities, and ito ang rason kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng inflation, particular sa mga food items na ito. Vegetables, meat, and fish. Now, ang survey ng Consumer Price Index ay ginagawa natin 2 beses sa isang buwan. Ang unang survey natin ay nasa first week of the month, and yung second naman natin ay nasa kalagitnaan. So ito ay na-capture kaagad yung impact ng typhoon sa changing prices sa mga commodity groups. Thank you very much. Thank you very much, sir.
Now sa ating second question, we have from Ms. Eileen Mencias of Abante. The Agriculture Department imposed an SRP on food products such as pork and vegetables in Metro Manila. Shouldn't this have kept prices and inflation in check? Why or why not? Ang nakita namin sa mga datos ay una, of course, nagkaroon ng impact sa supply at para naman dito sa karne, particular nga yung baboy, nagkaroon tayo kasi ng ASF. So that also affected the supply, no? So tracking sa prices, particularly sa National Capital Region, talagang tumaas ang presyo nitong mga nasabing commodities. Thank you. Maraming salamat, sir. Ang ating ikatlong question ay galing kay Sir Warren De Guzman of ABS-CBN. Sir Warren, please. Good morning, Yusek, Dennis. Good morning, Warren. Regarding the rice inflation, so mataas talaga siya sa NCR, above the national average. But how come in areas outside NCR, negative pa rin siya? So bakit parang lumalaki talaga yung difference between the rice inflation in NCR and in areas outside the National Capital Region? Thank you very much, Warren. Ito ay nakita na natin nung mga nakaraang 2 o 3 buwan na nag-start na mag-divert ang direksyon ng National Capital Region sa bigas. Dalawa ang binibigay na rason ng aming mga field offices dito sa National Capital Region because I asked them to verify dun sa ating mga outlets. No? Ang una, itong November talagang bumaba daw yung supply, yung delivery, at yung mga variety ay iba. Ibig sabihin, dumadami kasi yung variety natin dito sa regular milled at sa well-milled rice. Ito yung dalawang sources ng pagtaas ng inflation sa rice variety. So marami siyang variety na bago na in-introduce at ito ay mas mataas kaysa doon sa nakaraang mga buwan, no? Ang mababa sa rice naman ay yung special type of rice. So ito yung medyo mababa ang presyo. So the regular milled, ito yung mga nasa 32 to 38 kilos. Ito yung medyo tumaas. Ito namang nasa special milled rice na nasa mga about 40 pesos. Ay tumaas din. Pero yung special, ay yung mga nasa 50 pesos and above, ito yung bumaba sa presyo. So pangkalahatan ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa bigas sa National Capital Region. Thank you. Maraming salamat po, Yusek Dennis. Thank you. Mayroon po tayong susunod na katanungan mula kay Sir Ralph Rivas. Yusek, was the acceleration due to typhoons? Kung makikita natin, dalawa lang talaga yung sources ng food sa mga riyon. Una, yung pagkain. In particular, vegetables, meat, and fish. So ito ay talaga nakikita namin na dahil due sa supply disruption because of the typhoon, ito talaga yung pangunahing dahilan. May mga areas naman na may mga dagdag sila katulad nung sinabi ko nga yung sa Region 5 kung saan in addition to the food basket na nagpakita ng pagtaas ng presyo ay yung transportation din. So ito yung pangalawang dahilan sa mga ibang regions ng bansa, no? Pero yung ang ating main contributor ay talaga yung food basket and because of the supply disruption in the supply, particularly because of the typhoon. Thank you. Maraming salamat po, sir. Para sa ikalimang katanungan, we have a follow-up question galing kay Sir Ben De Vera of Inquirer. Sir Ben? Sir, are there indications that the faster price increases in November will spill over to December? Thank you. Well, we are seeing some of this information, but we will confirm in our first round of the survey for the CPI. So ngayon kasi nagsisimula ng mag-collect ang aming mga field offices ng presyo sa ating mga merkado at ito ay magiging initial indication kung tataas pa ang presyo
nitong buwan ng December 2020. Salamat po, Yusek Dennis. Para sa susunod na katanungan, we have Ms. Melissa Lopez of CNN Philippines. Ms. Melissa? Good morning, sir. Two questions. First, are we already seeing parang an early impact from early holiday spending during these November figures, or is it purely more of a supply problem? And second, sir, mataas pa rin sa Bicol. What remains to be the factors affecting that? Thank you. Thank you very much. Sabi ko nga kanina, ang ating source ng inflation sa buwan ng November ay talagang yung food items na nasa food basket, vegetables, meat, and fish. So ito ay dahil talaga sa typhoons na nagkaroon ng impact sa ating bansa. Hindi pa namin nakikita ang pagtaas sa presyo sa ibang mga commodity groups, no? So we don't have that data showing spikes in other groups. So we can say it's just on the food items, and as I've said, transportation in other areas. So we can say that these are really due to the supply disruption caused by the typhoons. Now for the Bicol naman, sa Bicol region, kasi sabi nga ito yung mataas na dati, ang Bicol region, as I've said, remained the highest inflation in November at 5.5%. Sa October, ito ay 4.1%. At ang pinakamalaking nag-contribute talaga sa Bicol region in terms of inflation ay ang transportation, as I mentioned. Kasi kanina naipakita natin, ito ay may 37.6% inflation noong November 2020. At ang mga dahilan na nakikita namin dito ay dalawa ang pinakamalaki. One is the tricycle fare na may 125.6%. So halos more than double ang presyo ng tricycle transportation fare sa Bicol region. Pumalawa ang jeepney na may 33.5%, no? So ito ang talagang nag-push ng inflation dito sa Bicol region. Thank you. Thank you po, Yusek Dennis. Sa susunod na katanungan, meron po tayo galing kay Sir Warren De Guzman of ABS-CBN. Sir Warren, please. Thank you. Yusek, in your experience, gaano katagal ba mag-normalize ang inflation following storms? So baka meron kayong pwedeng compare sa historical data if it takes like how many months before supply can normalize. And regarding po sa Bicol, just a clarification, ilang buwan na po siyang highest inflation this year? Thank you very much, Warren. Ang datos naman dito sa aming pag-track ng inflation following a storm, may mga buwan na mabilis lang, in fact, after sometimes after 1 month, ibig sabihin in the next month's report ay bumababa na talaga. So what we will do, we will track itong 3 commodity items na nasa food basket: vegetables, meat, and fish. Kadalasan yung vegetables kasi unless may mga damages tayo sa crops, kung supply lang naman yung pag-deliver, pagkatapos ng storm, normally nakikita naman natin na mayroong pagbaba sa presyo. So what we will do is we will track this, as I've said, ngayong linggo na to, simula na yung ating pagkolekta ng mga datos sa ating mga merkado. So makikita na natin yung indication whether the prices are moving up or going down. In particular, kasi ito lang naman talaga yung nag-contribute ng malaki, in particular the vegetables, fish, at saka meat. Na ngayon sa Bicol, ang inflation across the regions, ito yung highest since January 2019. So medyo mahaba na rin ang Bicol ay in general mataas siya sa ating inflation across regions. Hindi naman na consistent talaga na on a monthly basis, pero if you look at it historically, mula January ito yung pinakamataas, and looking at the data, talagang mas mataas siya compared to the other regions. Thank you.
Yusek, just Thank a you so much, clarification. Yusek Is that Dennis. some kind of a Mayroon pa po ba tayong mga katanungan? sorry, just a clarification, Yusek Dennis. Is that some kind of a record since January 2019? So, Well, I mentioned ang 5.5 ay highest since January 2019. Yung mga regions kasi on a monthly basis ay may mga regions minsan na mas mataas siya sa Bicol, pero nakikita natin na ito ay on the average, no, not really tracking the monthly, but more on the general average, mas mataas siya. But we will check if these are really consistent. But I understand there are other regions in some months wherein they have higher inflation than Bicol. But if you look at the general trend, talagang the last couple of years, talagang medyo mataas yung inflation sa Bicol compared to the general trend of the other regions. okay. So, okay. All right. Salamat Thank po, you. Yusek Dennis. At sa ating huling katanungan, we have Mr. Alan Gatus from GMA DZBB. Yusek, good morning. Historically ho ba kapag pa-end na ang taon ay tumataas talaga ang inflation rate at nababanggit nyo kanina na may kinalaman yung mga bagyo, supply disruption kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng inflation. Ang ngayon ho ba na nagno-normalize na yung sitwasyon, may nakikita ho ba tayo na possible bumaba pa yung inflation o magtuloy-tuloy ito sa mga darating pa na buwan? Okay, thank you very much for that question. As I mentioned, ang ating inflation rate sa buwan ng November ay talagang kasi kung i-compare mo yung month on month from October to November, so October we had only about 2.5 based on our data, and then we had 3.3% noong November, ano? So that is if you look at month on month, that is a 0.8 percentage point increase. Now, ang sa ngayong buwan lang ay explained by the increase in prices of food items. Sabi ko nga kanina, ito yung vegetables, meat, and fish, no? Now, nakikita natin sa historical naman, not necessarily na tumataas talaga ang ating inflation rate pag December, ano? So may mga years tayo na kung saan nagpi-peak siya sa buwan ng August, September, October, and then bumababa sa December. And then may iba naman na nagpi-peak but not really high. Last year, for example, yung ating December 2019 ay mula November ng 2019 na 1.3 naging 2.5%. So based on our historical data, hindi naman siya consistent, no? But for this particular month, ay nakikita natin na it's really due to the increase in the prices of food, vegetables, meat, and fish that we can say due to the typhoons nga, no? So as I mentioned, the other the other commodity groups hindi naman tumataas. Itong food items or food basket lang. So we can surmise that perhaps if the food items will go down this December, so we will see based on the initial data gathering that we are conducting this week, pwedeng bumaba ito sa versus the 3.3 in December. So food items are the one causing the increase in the inflation in November. The other commodity groups are not really increasing as high as the food groups. Thank you. Thank you Salamat so po. much, Yusek Dennis. We would like to thank all our press and media partners for joining us in the November 2020 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan at samahan ninyo kami sa susunod na buwan para sa December 2020 Inflation Report. Muli, ako si Kay Mangilog ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.